Sige po, isang pinagpalang umaga po sa lahat. Napagpala ba sa panambahan? Amen. Amen. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Nakakaranas ka ng kalayaan. Unang-una kalayaan sa sarili mo dahil ang nangingibabaw, sabi nga, ang nangingibabaw ng muna ang naitatanghal ng ating Panginoon. Amen? Muli ay mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Tutuloy natin yung ating ginagawang pag-aaral at sa buong taon ay yung enlarge our territory. Lapit-lapit na, ilang buwan na lang. 1 week na lang, tutungtong na tayo sa ika-4 na quarter. 3 buwan na lang ang matitira. Amen? Magpapasko na naman. Excited na ba kayo sa Pasko? Kami magbabayad na lang. At para sa 4 na buwan, ang dinadaanan natin ay yung Team Jesus. Bakit Team Jesus? Kasi sabi nga, walang Lone Ranger na Christian. Lahat ay kasama. Kasama sa lahat ay iipunin para maging isang church o maging isang team para sa Panginoon. Dahil ang ating Lord may iniwan na trabaho para sa kanyang iglesia. Amen? O, yung lahat ng kasama sa team, mag-amen nga. Amen! Naku, merong ilang hindi nag-amen. Yung mga tulong. Yung kambal. Sige. At para sa linggo na to, tatalakay tayo ng isa pang pag-aaral at kukunin natin para sa Engage Church, Iglesyang Nakikibahagi. Para sa tema natin na yan, mag-aaral tayo, syempre, ng isang iglesia na nasusulat sa Biblia. Simulan natin sa 1 Thessalonians chapter 1, verses 1 and 2. Paul, Silas, and Timothy to the church of the Thessalonians, in God, the Father, and the Lord Jesus Christ. Diba, tatlo? Sabi nga, hindi pwedeng hindi kasama yung Panginoong Diyos Ama at si Yesu Cristo. Palalawakin pa natin yung pag-aaral dyan. Grace and peace to you. Verse 2, we always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. Amen. Yung mga lingkod ng Panginoon, lalo na nila Apostol Pablo, ng mga kasama niya, sila kasi yung nagtatayo ng mga iglesia. Pag naitayo na yan, hindi nila binibitawan sa paggabay sa pananalangin. Kaya di ba merong 7 sulat si Apostol Pablo para sa mga iglesia na itinayo niya, na ginagamit hanggang sa kasalukuyan para kasi kung ano yung nangyari nung kapanahunan nila, ganun din ang nangyayari sa ating kapanahunan. Nababago lang yung mukha, o sabi nga, iisa lang yung plot. Sa istorya, minsan, pag nanonood ka ng mga drama, iisa lang yung plot. Aapihin yung bida, maghihirap yung main character, pero sa huli, marami siyang pagdadaanan. Kahit mukhang nananalo yung kaaway, sa huli, mananalo pa rin siya, magtatagumpay pa rin siya. Amen? Sahin natin sa Tagalog, si Pablo at sina Silvano at Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica na sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesus Kristo
Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na tuwing ay binabanggit namin kayo sa aming mga pananalangin. Bakit sila nagpapasalamat sa Diyos para sa iglesyang ito? Kahit wala doon si Apostol Pablo, alam niya yung nangyayari sa loob ng iglesia. Dinaanan na natin to sa devotion, pero hindi natin masyadong inunat sa pag-aaral. Dampot-dampot lang kung ano yung binibigay ng Lord sa akin. So, ang title ng ating pag-aaral, sabi dito nagpapasalamat kaming lagi sa inyong lahat. So, hindi lang sa isang tao, maraming tao. Kasi isang buong iglesia yun. At sa laki ng pagpapasalamat ni Apostol Pablo, una sa Diyos. Sa ginagawa sa iglesyang yun. Pangalawa, dahil yung iglesyang ito ay tinawag the Model Engaged Church. Ang huwarang abalang iglesia. Ang ating pag-aaralan ay kukunin natin sa 1 Thessalonians chapter 1. Amen? Isang chapter lang. Okay lang ba yun? Isang chapter ang ating tatalakayin. 10 verses lang yan. Medyo dampot-dampot, pero maganda na basahin natin sa kabuuan. Amen? Katulad ng nasa picture, dala nila yung liwanag ng salita ng Diyos, yung liwanag ng krus ni Kristo, dala-dala. Kaya yung iglesia na yan ay sinabing modelong iglesia. Amen? At aaralin natin, bakit siya ginawang halimbawa? Bakit sinabi ni Pablo na sila ay modelong iglesia? Napansin ninyo, yung word na ginamit ko, abala. Diba, sabi natin, yung word na engage, marami yang gamit. Depende kung saan mo inilalagay. Amen? Sa pagkakataong ito, hindi pakikiisa o hindi pangangako. Madalas, ang alam lang natin, pag sinabing engage, nangangako sa isa't isa na sila ay magpapakasal at magiging mag-asawa. Pero dito, ang gagamitin natin, abalang iglesia. Amen? Saan sila abala? Ano ba yung nakita ni Apostol Pablo at ano yung mga nakakarating na balita kay Apostol Pablo at sa kanyang mga kamanggagawa? Meron tayong 5 pag-aaralan. Saan ba sinabi na sila ay modelo? Ito ay binanggit sa verses 6 to 7. Ang sabi dito, you became imitators of us and of the Lord. For you welcome the message in the midst of severe suffering with joy given by the Holy Spirit. O ito yung sinasabi ko, hindi pwedeng hindi kasama ang banal na Spirito. Sa 1 and 2, binanggit ang Panginoong Diyos Ama at sa Yesu Kristo. Dito, binanggit na yung banal na Spirito. Diba? Wala namang makakapagsabi na masaya sa panahon ng may pinagdadaanan ka, sa panahon ng matinding sakit, sa panahon ng matinding kahirapan. Pero dahil sa banal na Spirito, nandun pa rin yung kagalakan. Bakit kami kagalakan? Dahil alam natin, walang imposible sa Diyos. Lahat kaya niyang bigyan ng solusyon, ng kasagutan.
At higit sa lahat, alam natin ang ating Diyos ay mabuti at tapat. Amen? Kaya dito sa verse 7, and so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. Amen? Malinaw na dahil sa kung anong meron sila, sa anong ginagawa nila, sa anong mga pinagkakaabalahan nila, napapabalita sila at itinuring. Itinaas ni Pablo na sila ay model. Sabihin nyo nga, model. Kasi pag mga bata, si Yana tinuturoan ko ng mag-model. Walk like a model, pero tayo, act like a model believers. Amen? Sa Tagalog, at kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon, na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Achaia. Amen? Di ba? Napakasarap isipin na ang isang iglesia pwedeng sabihin ng Lord na sila ay modelong iglesia. Amen? At dito halimbawa. Bakit? Kasi sabi dito, tagatulad. Tagatulad sa mga lingkod ng naunang mga lingkod ng Diyos at tagatulad sa Panginoon. Dahil nung panahon na nandito yung Panginoong Jesucristo, siya yung nagbigay ng perpektong halimbawa para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Para sa lahat ng maglilingkod sa Kanya. Amen? Maglingkod siya hanggang kamatayan. At sa kabila nun, nabuhay siyang muli para ipakita ang katagumpayan. Amen? Kaya walang talunan. Walang talunan ng mga mananampalataya. Bakit? Nasa Team Jesus tayo. Amen? Ang Team Jesus victorious. Ang Team Jesus blessed. Ang Team Jesus protected by our God. Amen? Sige, dadako tayo para sa ating muli, gaya ng nakagawian, meron tayong 5 pag-aaralan. 5 pointers. Una, ano ang nakita sa iglesia sa Thessalonica o Thessalonians? Work of faith, gawang mula sa pananampalataya. Amen? Yung ginagawa natin ay bunga ng pananampalataya natin sa Diyos. Kung walang mga Kristiyano na hahakbang sa kanilang pananampalataya at susunod sa utos ng Diyos, matatanyag ba yung kaharian ng Diyos? Makikilala ba si Jesucristo? Katulad na lang ng pagkatayo ng CLGN. Kung hindi kami tumayo sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, walang CLGN. Dapat hindi tayo matakot. Lalo't sigurado tayo doon sa instruction at ibinigay na plano ng Diyos. Amen? Nagsimula lang sa bahay, instruction ng Diyos, magpatayo na kayo ng building nyo. Kasi may gagawin kayo.
Amen? May gagawin kayo bilang isang iglesia at makikilala kayo bilang iglesia ng Panginoong Hesukristo. Amen? Work of faith. Hindi faith sa sarili, kundi faith sa Panginoong Diyos. Pananampalataya sa gagawin ng Panginoong Diyos. Amen? Kasi kung ako hindi nanampalataya at hindi ko tinayuan yung utos ng Diyos, palagay ko lang, hindi ako nagpapastor ngayon. Amen? Palagay ko lang, hindi ko sinunod yung mga inutos niya. Ina-enjoy ko lang siguro marahil yung buhay. Siguro nasa background lang ako, maaaring mananampalataya ako. Pero hindi ako taga-sulong, taga-sunod pa rin. Amen? Kasi may uutusan ng Lord na magsulong, na tumayo. At ang mga kasama sa team, dapat nandoon bilang suporta. Amen? Hindi kaya ng isang tao. Ang lahat ng pinagagawa ng Diyos, 1, 2, 3, 5, lahat tayo kabahagi. Dahil kasama tayo sa team. Sa team ng basketball, kahit yung tagbigay ng tubig, malaking bagay para sa lahat ng manlalaro. Iyon ang pagtingin. Iyon ang trabaho niya. At sa paggawa niya, sa pagbibigay lang ng tubig, ng towel, ng pamunas, malaking bagay yun para sa mga manlalaro. Amen? Sino ba nag-basketball dito? Kasi minsan, tinitingnan ko lang na kanya-kanya ba sila? Pero hindi. Yung mga kilala, yung talagang mga professional team ng basketball, meron silang, yung team nila, hindi lang manlalaro. Meron silang coach, meron silang, tuwing lalaban, meron silang sports doctor. May kasama silang doktor. At yung mahalaga ay yung tagabigay ng tubig, tagabigay ng towel. Amen? Kaya tayo, kasali tayo, nagagawin tayo at dapat makita sa atin yung pananampalatayang may gawa. Basahin natin sa verse 3, kukunin natin dyan yung magkakasunod na pointers para sa umaga na to. Para sa una, sabi dito, sa verse 3, we remember before our God and Father your work produced by faith. Yung pananampalataya may bungang gawa. Kasi ang sabi sa James chapter 2, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen? Dapat may bunga, dapat nakikita, dapat nararamdaman. Magpagal tayo para sa kaharian ng Panginoon. Sa Tagalog, aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa mula sa pananampalataya. Amen? Sabi nga sa inaaral natin, di ba sa Colossians 3:23, ano man ang inyong gawin ninyo para sa Panginoon. Gawin ninyo, ano man ang inyong gagawin, kumain, uminom, gawin ninyong lahat para sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, para maging gawayan ng pananampalataya, napapapurihan ang Diyos. Di ba kaya nga sila naging mabuting halimbawa? Yung ginagawa mo,
nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. At lahat ng iyon ay gawa mula sa pananampalataya. Sasabihin nyo, napakahirap naman ang mabuhay bilang mananampalataya. Amen? Mahirap ba? Wala palang mahihirapan dito. Ako lang ba? Pero sa kabila noon, nandun yung kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Mahirap man, nandun yung fulfillment. Amen? Merong masarap sa puso, yung nararamdaman mo, yung napakaganda man ang ginagawa ko sa opisinang paglilingkod. Yung binabayaran ako para gawin yun. Amen? Pero sa tuwing tataas ka ng posisyon, may dagdag sweldo ka, nagbibigay yun ng saya sa iyong puso. Amen? Dito sa gawain ng Panginoon, walang sweldo-sweldo. Sabi nga ni Pastora Feli, abonado pa. Amen? Walang sweldo-sweldo. Pero hindi ko maikukumpara yung fulfillment, yung saya na nararanasan ko, lalo na tuwing makakasama ko kayo sa araw ng linggo, kumpara sa pagpinupuri ako ng presidente at CEO ng GMA7. Amen? Ang hinahangad natin, papuri ng Lord, higit sa lahat. Pero hindi ibig sabihin, hindi nire-recognize ng Lord yung ginagawa mo na mabuti kung ikaw ay naghahanap pera. Ginagawa pa rin ng Panginoon. Amen? So, yung una, dapat yung pananampalataya ay may bungang gawa. Pangalawa, nasa puso. Dapat labor prompted by love. Pagpapagal na udyok ng pag-ibig. Kasi yung paghakbang mo sa pananampalataya na gumagawa ka, pag walang pag-ibig, madaling mapagod, madaling hihinto, madaling aayaw, madaling uurong. Amen? Pero kung yung ginagawa mong bunga ng pananampalataya ay nauudyukan ng pag-ibig mo sa Diyos at ng pag-ibig mo sa mga anak ng Diyos, hindi yan madaling mapapagod. Hindi yan madaling aantukin pag nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Dahil gusto mong marinig. Mahal mo ang Diyos, gusto mong marinig yung kanyang ituturo, yung kanyang mensahe. Joke lang yun. May mga pagkakataon na mahirap pigilan, pero ito yung katulad ng inawit natin, yung pag-ibig niya ay your love, I cannot contain it. Babasahin ko mo sa English. So I will give it away. Amen? Sobra-sobra yung nararanasan ng pag-ibig ng Diyos, hindi mo siya mapipigilan. Gusto mo maranasan din ng iba yung pag-ibig ng Diyos na nararanasan mo mismo. Amen? Sa Diyos, walang katalo-talo. Ang Diyos, hindi kanya i-break. Hindi katulad ng mga nagpakasal, konting problema, hiwalay. Di ba? Hindi kanya i-divorce. Amen? Pera na lang kung ikaw yung kusang lumalayo. Amen? Sabi nga, kung ganito kayo ka-close ni Lord, habang kumakapit ka sa Kanya, nakakapit siya.
Pero kung ikaw mismo ang kusang kumakawala at nagwawala, hindi ka niya pipilitin. Amen? Pero kung ikaw ay tunay na anak niya, may disiplina. O, balikan natin ulit yung verse 3. Sabi dito, your labor prompted by love. Diba? Yung puso nag-uudyok yan. Kaya nga, pagka, di ba, yung romantic love, ano yung sabi sa tula ni Balagtas? O pag-ibig, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Amen? Hindi ko alam kung ano yung mga love story ng buhay niyo, yung mga may asawa. Hindi ko alam kung ano yung mga love story ng buhay niyo. Pero yung pagmamahal na yun, hindi titigil hanggang hindi niya makamtan yung pagmamahal din na ibinibigay niya doon sa kanyang minamahal. Amen? Ganun din yung pag-ibig ng Diyos. Hindi siya humihinto, kaya nga ang tawag dyan ay agape, agape love. Ang walang hanggan. Eternal, walang limitasyon, walang hindi hihinto, hindi titigil, limitless and unstoppable. Amen? Sa Tagalog, hindi masyadong na ilapat, sabi dito, pagpatagal sa pag-ibig. Kasi mas malapit yung prompted na udyok. Tama? O itinutulak ka para gawin. Hindi ka matatahimik pag hindi mo nagawa. Halimbawa, inudyokan ka ng Panginoon. Habang nananalangin ka, inudyokan ka ng Panginoon. Panalangin mo si ganito. Hindi ka matatahimik kapag hindi mo ipinanalangin yung tao, sinasabi ng Lord na ipanalangin mo. Amen? Iyon yung udyok. Halimbawa, yung pagsamba, kahit malayo yung hagunoy, di ba, naranasan nyo ba, pag hindi kayo naka-attend, kulang, parang ang pakiramdam mo ay nagkasala ka sa Diyos. Amen. Kasi hindi mo nakatagpo ang Panginoon. Pero may mga pagkakataon na yung hindi mo pagkadalo, nauunawaan ng Panginoon. Amen? So, yun yung pangalawa. Dapat yung ginagawa natin na bunga ng pananampalataya o mula sa pananampalataya ay may udyok ng pag-ibig. Para sa pangatlo, mabilis ba? Sakto lang. At pangatlo, ano kaya yan? Kailan ba matindi kang manalangin? Kailan ka ba umiiyak ng matindi sa Lord at gumugulong sa Lord? Amen? Yan yung pangatlo. Dapat may enduring hope. Katatagan ng pag-asa. Pag nananalangin tayo, nararanasan natin yung kapag-asahan. Kumikilos yung Panginoon, binibigyan kanya ng pinapaalala niya sa iyo yung mga pangako niya, kung sino siya. Kaya magkakaroon ka ng kapag-asahan. Amen? Kasi lahat lilipas. Yung araw ba hindi natatapos? Ganon din. Lumilipas, natatapos ang bawat araw. Meron tayong 24 oras lang sa isang araw. Amen? Pero mabuti ang Panginoon. Dahil pumalpak ka man sa araw na to, matindi man yung sitwasyon mo sa araw na to, magtitiwala ka sa Diyos. Tatatagan mo yung kalooban mo dahil may kapag-asahan ng Diyos, sa Diyos. May magagawa ang Diyos sa sitwasyon mo. Wala ka mang magagawa, pero sa Diyos, lahat posible. Katulad ng inawit natin,
Sa'yo lahat magagawa. Sa'yo lahat makakaya. Dahil walang imposible sa Panginoong Jesus. Amen? O, yan yung pangatlo. Your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Diba? Kaya nga yung mga tao na malungkot dahil sa kanilang mga pinagdadaanan, ang nawawala sa kanila pag-asa. Buti pa nga yung weather forecaster, di ba, lagi may pag-asa. O Chris, anong meaning ng pag-asa? Dahil minsan nakakalimutan ko rin. Pero yung meaning ng pag-asa sa atin ay Lord Jesus Christ. Amen? Kasi may isang tanong sa It's Showtime. Mga estudyante yung tinatanong, kung ano yung meaning ng acronym na pag-asa. Yung pag lang ang nasagot ko eh. Philip, yung pag lang ang nasagot ko. At yung nakakalungkot, kasi nga pag nawawala sa isip mo, hindi mo itinatanim palagi sa isip mo, nawawala. Ang nare-retain na lang yung pag-asa. Kaya pag tinanong ka kung ano yung ibig sabihin ng pag-asa, hindi mo na memorize yan. Bakit ko dinitiin yun? Dapat hindi nawawala sa isip at puso natin yung pag-asa, yung hope. Hope in our Lord Jesus Christ. Siya naman lahat eh. Sabi nga doon sa isa ring nating inawit, Jesus is our all in all. Siya dapat lahat sa buhay mo. Siya na dapat lahat na susunod sa buhay mo. At siya dapat ang buhay mo. Amen? Kasi bawat araw na dugtong ng buhay galing sa Lord. Bawat araw galing sa Lord. Hindi ikaw ang lumikha ng bawat araw ang Panginoon. Kaya yung bawat araw na yan, isinusulit natin para sa Panginoon. Masaya man ang sitwasyon, mahirap man ang sitwasyon, umasa ka sa Panginoong Hesukristo. Sa Tagalog, sabi dito, katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Yung tatlong nakita na maaring gawing halimbawa na nakita ni Apostol Pablo sa iglesia sa Thessalonica. Basahin natin sa kabuuan. Aming inaalala sa harapan ng ating Panginoong Diyos at Ama ang inyong mga gawang mula sa pananampalataya. Diba? Yung pananampalataya may bungang gawa. Pagpapagal sa pag-ibig, ginagawa mo yon dahil mahal mo ang Diyos. Iniibig mo ang Diyos at iniibig mo ang kapwa mo. At yung pangatlo, at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. So, lilipat na tayo para sa pang-apat. At ito dapat maging ambisyon lahat ng mga mananampalataya, naglilinis na siya at naka-iglesia. Nagpupunas na o nagtitiklop na ng damit. Kasi yan ang nakikita niya sa kanyang, hindi ko alam kung kay grandma o kay mama. Ito dapat maging ambisyon lahat ng mga iglesia, ng mga totoong iglesia ng Panginoong Hesukristo at mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Good witnessing of the gospel. Mabuting pagpapatotoo ng Ebanghelyo.
Kasi sabi ng Lord, ipamuhay nyo yung mabuting balita. Ipamuhay nyo si Kristo. Kung nabubuhay sa atin yung mensahe ng mabuting balita, kung nabubuhay sa atin yung salita ng Diyos, tayo'y nagiging mabuting patotoo. Hindi lamang sa kapwa mananampalataya, kundi maging sa hindi pa mga mananampalataya. Kunin natin yan mula sa 1 Thessalonians 1:8. In English, the Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia, your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it. Nachichismis sila. Amen? Ito yung pinakamagandang chismis. Yung mapabalita, yung ginagawa mo para sa Lord, yung mapabalita, yung pananampalataya mo sa Lord, yung mapabalita, yung mensahe ng Panginoong Jesus. Amen? Sabi dyan, the Lord's message rang out. Pag sinabing rang out, ibig sabihin, may boses. Baka sa kanila habang naglalakad, nire-recite yung John 3:16. Mahal kayo ng Diyos. Manampalataya kayo sa Diyos. Kasi kung hindi kayo mananampalataya sa Diyos, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo tutubusin para iligtas sa inyong kasalanan. Di ba? Your faith in God has become known everywhere. Ibig sabihin, kung saan ka pumupunta. Di ba? Hindi naman ako mababalita sa Vietnam. Wala naman akong kakilala roon. At nung nagpunta ako doon, mahirap mag-share. Hindi kami magkakaintindihan. Amen? Pero, sabi nga kung ikaw ay nagta-travel, na nakikita sa yung pag-uugali bilang mga mananampalataya, yung magandang pag-uugali, na may naiiwan sa mga tao, nakakaharap mo, nakakasalamuha mo. Kaya nga sa isang review, pag ang guest daw, mas malamang, marami pag ang guest daw ay mga Christian, iniiwan yung hotel room na maayos, malinis, nakatiklop ang kunot, nakatiklop ang mga towel, kung ang towel ay dapat nandun sa hindi daw bugyo. Amen? Iyon ay isang halimbawa na ipinapakita natin sa ibang tao. Di ba? Tapos pag nabasa mo yun, proud ka. Amen? Dahil Pinoy ka rin. Dahil lalo na, kung identified ka na isang Christian. Amen? Katulad nung nangyari kay Charlie Kirk. Ulitin natin, kay Charlie Kirk. Nabalitaan niyo ba? Sino hindi nakakakilala? Kilala ko lang siya sa pangalan. Dahil nag-trending siya. Buong mundo ibinalita siya. Amen? Kaya bigla, nanood ako ng isang mensahe niya. Dapat kahit mananampalataya, nagiging mapagbantay tayo. Tama yung tayo niya pagdating sa kaligtasan, salvation. Tama yung tayo niya. Pero meron siyang isang statement na marahil dahil hindi pa siya ganun katagal na mananampalataya, ay hindi ako nag-agree. Kasi ang sabi niya, ang lubos na kaligayahan, tatagalugin ko na lang
ay nasa pag-aasawa. Hindi ako nag-agree. Ang sabi ni Pablo, mas mabuti kung hindi ka makakatiis na walang asawa, mag-asawa ka. Pero ang pinakamabuti ay manatili kang single for the Lord. Amen. Bakit? Kasi pag wala kang asawa, wala kang responsibilidad sa asawa, sa anak, si Lord lang lahat. Anytime, pwede kang umalis. Anytime, pwede kang humayo. At iyan ay isang halimbawa na ipinakita ni Apostol Pablo. Kaya siya ang evangelist, pangunahin ang role niya, evangelist, apostol, kasi siya yung nagtatayo ng mga iglesia. Amen? So, hindi everywhere. Dapat, lahat ng napuntahan mo, kahit pa paano nag-iwan ka ng isang halimbawa. Amen? Minsan nga, kasi nga, kung ano yung maging training mo at kung ano yung magandang ugali na naging habit mo na, hindi na yung mawawala. Pag nag-CR ka, nag-toothbrush ka, kung basa-basa siya, pinupunasan ko siya bago ko gamitin. Pero, hindi ko iniiwanan na hindi ko nilinis. Amen? Kaya pagpasok ko doon, may tissue ako, pupunasan ko. Minsan sabi ng janitress, "Ma'am, ako na po, huwag niyo na po pupunasan pag nagtutubas kayo o naghuhugas kayo. Kami, trabaho naman po namin yan eh. Wala na po kami gagawin kung lahat kayo dito sa opisina, ganyan ang ugali." Ako hindi eh. Okay lang kung yung iba hindi nagpupunas, pero ito yung gusto kong iwanan. Amen? Hindi ako nagpapabida. Yun yung kinaugulian ko. Kaya nga sabi ko, ginamit mo ng malinis, ay iwanan ng malinis. Pero dapat, kahit ginamit mo na madumi, iwanan mo pa rin ng malinis. Amen? Kasi sa ibang mga tahanan, wala nang gagawin si Yaya, wala nang gagawin yung kasambahay. Kung kami lahat ay pag gising namin, ayos yung kwarto, maayos yung bed. Amen? Sabi nga, ano man ang ginagawa mo, gawin mo para sa Panginoon. Amen? At at nag-iiwan ka ng marka. Hindi ka man nagsasalita, yung kilos mo, nag-iiwan ng marka sa nakakakita. At isang araw magtatanong at makikipagkwentuhan sa iyo. At iyon ay paraan para makapag-share ng pananampalataya mo. Amen? Basahin natin sa Tagalog. Sapagkat mula sa inyo'y umalingaw ang salita ng Panginoon. Ang lalim, ano? Hindi ko alam yung umalingaw. Nag-e-echo pag sinabing, Jesus is Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Amen, umaalingaw-ngaw. Ibig sabihin, talagang naririnig. Hindi lamang sa Macedonia at Achaia, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman. Ibig sabihin, hindi sila kailangang hindi na kailangang ipagmalaki kasi hayag na sa iba. Bakit binabanggit yung Macedonia at Achaia? Akaya, kung tatanungin natin. Kasi sila yung neighboring town. Magkakapit-bahay sila. Ngayon, ang tanong, magkakapit-bahay. Naririnig ba ng kapit-bahay mo yung mabuting balita ng Panginoon? Alam ba ng kapitbahay mo na ikaw ay born again Christian? Alam ba ng kapitbahay mo na ikaw ay yung araw ng linggo mo ay para sa Panginoon?
So, kayo lang ang makakasagot niyan. Amen? Kaya dapat umaalingaw o naririnig yung salita ng Panginoon. May mga kaparaanan. Sabi ko nga, magpatugtog ka lang ng Christian song na naglalaman ng kabutihan ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, maririnig nila yun sa awit. Amen? Isa lang yun sa kaparaanan. Maraming kaparaanan. Yung mahilig my day, mahilig mag-chat. Kaparaanan yun. Iyon ay pagpapalaganap. Hindi lang yung aktual na isisigaw mo, sasabihin mo, kundi lumalaganap yung salita ng Panginoon, yung mabuting balita ng Panginoon. Amen? At para sa ikalima na nakita sa iglesia sa Thessalonica, anong ginagawa nila? Worshipper and servants of the living true God. Sumasamba at naglilingkod sa buhay at tunay na Diyos. Sumasamba at naglilingkod sa buhay at tunay na Diyos. Amen? Kailangan i-qualify natin yung living true God. Hindi lahat ng sinasabing may Diyos ay sumasamba sa living true God. Amen? Kanina, kasi galing ako ng Quezon City, meron akong seminar kahapon. Nakakatuwa na yung facilitator ay Kristiyano. At sa lahat ng slide niya, yung katulad niya, yung pinipresent niya, sinasabi niya yung with God, all things are possible. Amen? Sabi ko, hindi ko man sinabing aloud, pero kung ako'y nagbabasa, magbabasa sa ilalim yung mensahe na ipinaparating niya, with God, all things are possible. Amen? Diba? Hindi, may mga kaparaanan kung paano mo ikakalat yung Word of God. Lalo na yung love of God. Amen? Kasi pag ikaw ay nagiging servant o naglilingkod sa Diyos, sa pamagitan ng pagtulong sa kapwa, ang pinapakita mo doon yung pagiging lingkod. Amen? Hindi ka lang worshiper. Dapat servant ka din. Sabi hindi ko nakuha yung pangalan nung pastor kasi parang nung binuksan ko siya, nag-umpisa na yung mensahe. Sabi niya, sa panahon natin ngayon, napakadaling gumawa ng Diyos. Meron ka ng mga Diyos, yung marinig mo na merong isang pwedeng lapitan na sinasamba ng ibang mga grupo, idadagdag na lang. Amen? Di ba, hindi naman natin mailalayo sa Catholic faith. Sa halip na kay Jesucristo nananalangin, kay San Roque, di ko nga alam na may San Roque sa may San Pascual, napakaraming santo. At ngayon, nadadagdagan pa kasi nagka-canonize yung Papa. May dalawang huli na kinanonize. Yung Pilipino na isa ay si Pedro Calungsod. Tingnan niyo sa Baraswain Church, may rebulto na. May Pedro Calungsod. Meron ba? Bakit? Napasok ka sa Baraswain?
Tinitingnan ko lang kasi kaya mo alam, nakita mo. Tama? Sa UST ba? O, di ba? Hindi ko matandaan yung pangalan ng isang Pilipino na kinanonize na rin bilang santo. Pero tayo, Padre Pio, yun na. Sila kailangan pa nilang i-canonize para tawaging santo. Pero yung mga mananampalataya, sinabihan na ng Diyos na saints. Amen? Kaya pag sumusulat si Apostol Pablo to the saints in Corinthian, to the saints. Amen? Hindi na natin kailangang ipetisyon pa sa Roma at aproban ng Papa na maging santo. Amen? Dahil tayo ay, sabi nga tayo ay itinuring na banal. Bakit santo? Di ba, sabi nila, yung santo, mga maayos ang buhay, mga banal. Amen? Tayo yung tunay na binanal ng Panginoong Jesus. Amen? At patuloy na binabanal ng ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng banal na Espiritu. Dito sa verses 9 and 10, so ito yung pagpapatunay kung bakit isa lang ito sa mga verse sa Bible, mas marami yung sinasabi sa Old Testament kung bakit hindi tayo sumasamba sa mga idols o rebulto. Sabi dito, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. Jesus, who rescues us from the coming wrath. Amen? So, ibig sabihin, yung bago naging Christian Church, yung itinayo doon, lagi rin silang mananamba sa mga idols. Pag sinabing idols, hindi lang yung mga rebulto anything that takes the place of God. Amen? Ibig sabihin, ano man yan na umaagaw ng pwesto o ng lugar na para sa Panginoon. Halimbawa, mas mahal mo yung asawa mo kaysa sa kay Jesus Christ. Ang idol mo yung asawa mo. Amen? Kasi nauuna yung nagiging priority mo siya kaysa sa Panginoon. Amen? O yung iba naman, mga anak. Yung iba naman, kayamanan. Amen? Yung iba, yung mga K-pop. May dumating na K-pop sa GMA. Sunghun ba yun? Basta nagpalabas kami ng mga K-drama niya. Bakit hindi? Kaya nga tawag sa kanila K-pop idols. Kasi ina-idolize sila. Na minsan, yung ibang mga, sabi ko nga, Lord, pwede bang itigil mo na yung nangyayari sa Pilipinas? Kasi nawawala ng kita yung mga Pinoy na mga entertainers, mga actors, actress. Amen? Napansin niyo ba sa mga commercial? Puro mga Koreano ang endorsers. Amen? Sabi nung isa kong staff, ma'am, panigurado po, nagkakagulo na sa 17th floor. Kasi nandun yung studio ni Boy Abunda. At maski si Boy Abunda, pinanood ko hindi live, sa TV ako nanood.
Kahit pwede ako umakyat doon, hindi live. Pinanood ko, maski si Boy Abunda. Tinuturuan siya ng kung paano daw mag-breaststroke. E di nasa likod niya, nakaganon sa kanya. Kita mo, kilig na kilig eh. Amen? Sabi ko, kung titignan ko naman, mas gwapo pa si Dingdong Dantes. Amen? So, pagdating sa idolatry, ito yung mga tao o bagay na pinapalitan yung lugar ng Panginoon. Amen? Yung iba, ang idol nila, yung pag-video game. Ganon pa rin ba na FJM? Mobile Legend. Amen? Pero mahuho ka talaga. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kahit Candy Crush lang ang nilalaro ko eh, pinabalikan ko siya. Bakit? Gusto ko tumaas yung level ko. Amen? Pero hanggang doon lang ako, basta naka-5 na. Hanggang doon lang, hindi katulad ni Elder Tess, nagpa-unlock pa para hindi na uubo yung life. Amen? Pina-unlock pa para hindi na uubos yung life. Kasi limang ano lang eh, limang laro lang eh. Amen? So, yun yung ibig sabihin, masyado kang nahuhook sa mga bagay na hindi dapat. Hindi naman sinasabi ng Lord na hindi mo enjoyin ang buhay. Dapat nasa tamang balanse lang. At pangunahin sa buhay mo, ang priority mo ay yung Panginoon at yung Kanyang kaharian. Basahin natin sa Tagalog, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano nyo kami tinanggap at kung paano gumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Yung nagbalita rito, yung sinasabi, yung Macedonia and Achaia, kasi nagkaroon din ng iglesia doon ng Panginoon. At upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus, na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. So may puot na parating. At para saan yung puot na yun? Yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibubuhos ang puot ng Panginoon. Recap na tayo. The Model Engaged Church at inaral natin mula sa 1 Thessalonians chapter 1. May 5 bagay na nakita sa mga mananampalataya sa iglesia na to. At yung 5 bagay na to dapat nakikita sa bawat mananampalataya. Kaya ipag pinasok sila sa kongregasyon, sa iglesia, nasusunod o nagagampanan yung plano ng Diyos na isusulong yung kaharian ng Panginoon. Una, makikita yung work of faith. May gawa yung kanilang pananampalataya. Pangalawa, yung kanilang ginagawa, kahit mapagod, ay dahil sa udyok ng pag-ibig. Pangatlo, matindi man ang kahirapan, paghihirap, sakit, merong katatagan ng pag-asa, hindi susuko, hindi mag-iiyak na lang, kung hindi maghahawak sa pag-asa na ibinibigay ng salita ng Diyos. Pang-apat, good witnessing of the gospel, mabuting pagpapatotoo ng ebanghelyo o ng mensahe ng salita ng Diyos. At pang-lima, worshiper and servant of the living true God. Sumasamba at naglilingkod sa buhay at tunay na Diyos.
At bilang pagtatapos, nais kong iwanan sa Thessalonians pa rin. Nais kong iwanan yung verses 4 to 5. Sabi rito, for we know, brothers and sisters, loved by God, that He has chosen you. Because our gospel came to you, not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and deep conviction. Amen. Napakasarap na binibitawan ito sa kanila ng Apostol Pablo. Pinapatotohanan o confirmation yung pagkakapili sa kanila, yung pagkakatatag ng iglesia na yun ay matibay. At nakikita, sabi nga, kitang-kita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya dito yung power and kasama gumagawa yung banal na spirito at yung deep conviction. Ito yung mahirap lang Tagalogin eh. Ito yung talagang gagawin mo. Hindi ka titigil, hindi ka mapapagod, hindi ka susuko. Susunod at susunod ka sa salita ng Diyos. Sa Tagalog, mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Sapagkat ang magandang balitang lubos namin pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi masyadong malapit yung nasa kung paano naisulat sa English language. Amen? Pero, sabi nga naging mananampalataya ka sa pagpipili ng Diyos. Diba? Ang sarap, pinili ka ng Panginoon. Pangalawa, napabilang ka sa isang iglesia dahil diyan ka nilagay ng Diyos. Pagpipili pa rin ng Panginoon. Kaya naman, bilang isang mananampalataya, napupuha yung kapangyarihan ng Diyos at makapangyarihang kumikilos ang banal na spirito. Amen. At iyan ay nangyari sa mga taga-Thessalonica. Kaya naman, sila ay sinabi na model. Amen? Sila ay model church. Sila ay mga magandang halimbawa ng iglesia ng Panginoon. Tayo dapat din maging model believers at pag ang lahat ay tapat, na mananampalataya, naglilingkod at sumusunod, kung saan nakapaloob yung mga mananampalataya na yun, ay magiging model church din. Amen? Bakit hindi? May mga nagsabi na nga, tingnan mo nga yung church na yan, 3 taon pa lang, pero nakapagpatayo na ng kanilang sariling building. Amen? Hindi sa pinagmamalaki na, ang pinagmamalaki natin dyan ay yung kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Palakpakan niya natin ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya ang hamon sa ating lahat, maging model believer para naman maisulong natin ang ating iglesia na maging huwarang iglesia rin. Na mapapanggit sa CLGM dyan. Pagkatapos nilang sumamba, may good fellowship. Amen? O sa CLGM, pag Pasko, meron silang pamaskuhan doon. Amen?
O pag may lumapit dyan, hindi napapahiya kung ano naman ang kayang iabot, natutulungan. Amen? Sige po, palakpakan natin muli ang Panginoon at nagdako tayo para sa Kaizen opening.